idolo. Bago natin ituloy ang recap na ito, para sa mga nais din pong magbigay ng kaunting suporta sa ating channel, pwede po kayong mag-join sa ating membership program sa pamamagitan ng pag-click ng link na ilalagay ko sa comment section, o maaari din po kayong mag-send directly sa aking GCash account gamit ang QR code na ito. Ito po ay hindi sa pilitin, at kung wala kayong extra financial, ang inyong magagandang komento, pag-like, pag-subscribe at pag-share ng ating video ay lubos na ko na pong ipagpapasalamat. Anuman pong tulong at suporta mula sa inyo ay malaking tulong na po sa paglago ng ating munting channel. Maraming salamat po. Samantala, nabigla si Linsen nang makita ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ng mga disipulo ng Mount Wasek, at nakita niyang madali nilang natatalo ang kanilang mga kaaway, sa kabila ng pagkakaiba ng taon ng pagsasanay. Linsen siyang backfight with Hayon, inisip ang Wudang Sek, na sinasabing maging leader ni Jun na nagiging na-overwhelm bigla. Sinabi ni Sohing sa kanyang ama na malakas sila, at pumayag ang kanyang ama, ngunit sa tingin niya ay hindi sakit ang kanyang nararamdaman ngayon. Masyado lang siyang touched. Iniisip ni Lim Senador na iba na ngayon ang Mount Wasek. Lumakas ng husto ang kanilang mga alagad, ngunit biglang, nang tanungin ni Chung kung gusto ni Linsen ng alak, napabuntong hininga si Linsen na mayroon ding baliw na batang ito. Tinanong ni Linsen kung si Chung ay seryosong umiinom ngayon kapag nag-aaway ang kanyang mga nakatatandang kapatid, ngunit nagtanong si Chung, ano ang malaking bagay? Sinabi ni Chung na matagal na silang nagsasanay ng husto, at kung matatalo sila sa mga ganoong tao, kailangan nilang maparusahan ng malaki. Sa kabilang banda, iniisip ni Hayon kung paano sila magiging napakabilis, ngunit nang hilingin sa kanya ni Beck na gawin ito, tinanong ni Hayon kung ano ang ibig niyang sabihin. Sabi ni Beck, mukhang hindi type si Hayon. Sino ang nagmamalasakit sa pagmamataas, dapat tumigil si Sohing sa pag-iisip at gawin na lamang ito. Galit na galit si Hayon, ngunit sa wakas ay humingi siya ng tulong sa kanyang mga junior, na ikinagulat nila. Sinabihan sila ni Hayon na huminto sa pagtayo at tulungan ang kanilang mga nakatatanda, kaya agad silang sumugod para salakayin si Gul at sinabi ni Yeon Beck, ito ay isang tanawin na gusto niyang matandaan, at habang nakangiti, tinutuya ang Wudang Sek para sa paggamit ng mga numero upang makipagtulungan sa mga alagad ng Mount Wasek. Sa tingin ni Yeon, napakahiya, at kung wala sila sa laban, kailangan nilang manalo sa lahat ng paraan. Mas gugustuhin pa niyang mawala kaysa gawin ito. Sinabi ni Hayon na kinikilala niya na malakas sila, ngunit tinanong niya kung bakit hindi lumalaban si Chung, at kung minamaliit niya ang Wudang Sek. Sinabi ni Beck na tila may hindi pagkakaunawaan si Hayon, at sinabing hindi sila sapat na sanay para makapasok si Chung sa lumaban. Sinabi ni Beck na natural lamang na kunin ng isa ang kanilang sword laban sa karapat-dapat na kalaban. Galit na nagtanong si Hayon, kung ano ang sinabi ni Beck, ngunit sinabihan siya ni Beck na huwag magalit at sinabing siya mismo ay hindi sapat na sanay upang labanan si Chung. Sinabi ni Beck na ang mundo ay puno ng mga hindi pangkaraniwang bagay, tulad ng isang 3 paa na manok at isang ahas na may 2 buntot. Sabi ni Beck isang araw, baka makakita si Hayon ng halimaw na may 3 ulo at 6 na braso. Sinabihan ni Beck si Hayon na huwag mag-alala, dahil hindi siya mag-asawa, dahil paglalaroan niya ito pagkatapos ng lahat. Sinabi ni Beck na hindi angkop para sa Huaraches na espada na labanan ang walang humpay na espada, at sinabing ito ay napakaliit ng isang deal para sa Mount Hua Divine Dragon na kasangkot. Galit na tumakbo si Hayon para salakayin si Beck. Ngunit sa tingin ni Beck ay ilang beses na niyang narinig ang pangalan ni Jin Hayon at alam niyang isa siya sa mga pinuno ng bagong henerasyon. Iniisip ni Beck na kung hindi dahil sa Mount Hua at Southern Edge Conference, si Jin Jum-ayon ay magiging isa rin sa 6 Dragons tulad ni Jin Hayon. Napagtanto ni Beck na ang ibig sabihin nito ay si Jin Hayon ay nasa kaparehong antas ng Jin Jum-ayon, at napansin niya na ang Jin Hayon sword techniques ay matatag at may malaking panloob na enerhiya. Iniisip ni Beck na ang mga pag-atake ni Hayon ay nagpaparamdam sa kanya na para bang malalaking alon ang dumarating sa kanya. Naiintindihan ni Beck kung bakit nakatanggap ng ganoong papuri si Hayon, ngunit sa palagay niya ay walang kabuluhan iyon, dahil namulaklak na siya habang malapit ng tamaan ng atake ni Hayon si Beck. Biglang gumamit si Beck ng 7 Plum Blossom Sword at inatake si Hayon gamit ang Plum Blossoms Execution. Hayonyo sa sakit. Samantala, nagulat ang lahat nang makita ang mga talulot ng Plum Blossom,
at natutuwa si Chung na makitang cool si Beck. Sumigaw si Chung na si Beck ay uses sword at tinawag siyang cool, na ikinahiya ni Beck. Samantala, nag-aalala si Yoon kung bakit napakaraming kalaban sa kanyang panig, at sinabing siya ang pinakamahina sa kanyang mga kasama. Sinabi ni Yoon na naiintindihan niya kung bakit hindi nilalabanan ng kanyang mga kalaban si Senior Beck, ngunit sinabi niya na dapat silang pumunta sa susunod na pinakamalakas na tao pagkatapos ni Beck. Kapag tinanong nila kung sino siya, itinuro ni Yoon si Hazel at tinanong kung hindi nila siya makikita ng sabay-sabay. Kinakabahan ang lalaking nakikipaglaban kay Hazel dahil wala man lang siyang bungad, at ang ibang mga kalaban ay nagtataka kung ano ang kanyang sword technique na kahawig ng isang sayaw. Biglang, sinubukan ng isa pang lalaki na salakayin si Hazel, ngunit nataman niya ang dalawang lalaki, na ikinagulat ng iba. Samantala, tinanong ni Beck kung magpapatuloy sila, at sinabing baka may pagkakataon pa silang manalo kung pipiliin nilang gawin ito. Gayunpaman, sinabi ni Beck kung gagawin ng mga nasugatan. Magpagamot ka agad. Maaaring magkaroon sila ng mga problema sa hinaharap. Sinabi ni Beck na sa tingin niya ay hindi ganoon kahalaga ang laban na ito para sirain ni Hayon ang kinabukasan ng mga kapwa miyembro ng sect. Sinabi ni Beck sa natitirang mga kalaban na dalhin ang kanilang mga nakatatandang kapatid sa paggamot at umalis sa Nanyang ngayong gabi. Ibinalita ni Beck na sa pagkakataong ito, sila ang mga nanalo. Kaya't ang natitirang mga kalaban ay agad na kinuha ang kanilang mga nasugatan na matatanda at nagsimulang umalis. Habang umaalis, pinasalamatan nila ang Mount Hua sect sa kanilang pagsasaalang-alang, at kinikilala nila ang kanilang pagkawala. Binalaan sila ni Beck na huwag nang makialam muli sa Mount Hua sect, at sinabing, dahil lumaban sila sa karangalan ng kanilang senior brother sa linya, nagtitiwala siya na hindi nila dadalhin si Shane sa kanyang pangalan. Sinabi ni Beck na hindi nila sila makikita. At sa kanilang pag-alis, nagsimulang talakayin ng mga tao na totoo na nabawi ng Mount Hua sect ang dating galing nito. Sabi ng mga tao, kung ang Mount Hua sect ay nagpapatuloy para sa isang panlabas na sekta, kung gayon ay maaaring sulit na maging kanilang panlabas na sekta. Sinabi ni Beck kay Linsen na naprotektahan na nila ang kanilang sect at ligtas na sila ngayon, ngunit lumuluha si Linsen at sinabi na bilang leader ng sect, may utang siyang utang na loob sa Mount Hua. Linsen salamat sa kanila, ngunit sinabi ni Beck at ng kanyang mga kasama kung ginawa lang nila ang dapat nilang gawin. Dumating ang gabi at binabati ng mga tao si Linsen, dahil lahat ng sinabi niya tungkol sa Mount Hua sect ay nagbunga na sa wakas. Si Linsen ay nagpapasalamat sa kanilang pagbati at nakita sila. Hindi inakala ni Linsen na mabubuhay pa siya sa araw na ito nang ang sekta na inaakalang bumagsak na ay ganap na nabuhay at pumunta pa nga dito para tulungan siya ng walang pag-aalinlangan. Naisip ni Linsen na tama ang kanyang ama, at bigla siyang napatingin sa lugar kung saan ang mga bayani na nagpoprotekta sa Hua Shadowang sekta ay nananatili. Iniisip ni Linsen na ipinagdiriwang din nila ang tagumpay, at sa palagay niya ay dapat siyang humingi ng tawad sa kanila dahil sa hindi niya paniniwala sa kanila, pati na rin sa pagsigaw sa kanila dahil sa pagpapasok ng kanyang galit sa kanyang ulo. Iniisip ni Linsen, habang naglalakad patungo sa kanilang silid na dapat niyang pag-usapan ang kinabukasan ng Mount Hua sect sa kanila, at itataas din niya ang kanyang baso bilang pagdiriwang habang binubuksan niya ang pinto, nabigla siya nang makita ang pagkawasak sa loob ng silid bilang mount. Sinubukan ng mga alagad ni Hua na hulihin si Chung. Sinabi ni Beck kay Chung na huminahon at pag-isipan kung ano ang sinusubukan niyang gawin, dahil umalis na ang mga taong iyon mula sa Wudang sect, kaya hindi na kailangang gawin ang ginagawa ni Chung. Sabi ni Beck, dahil tapos na, ang natitira na lang ay bumalik sa mount na naging sect niya dahil binalaan siya ng sect leader na huwag gumawa ng gulo. Gayunpaman, sinabi ni Chung na tama na ang kanilang trabaho ay tapos na dito, kaya hindi na sila dapat mag-abala pa sa pag-iisip tungkol dito. Sinabi ni Chung na kahit na hindi niya nagustuhan kung paano sila nag-away, hindi niya ito pinapansin dahil nanalo sila. Gayunpaman, nang si Shush, habang nakasuot ng maskara, ay nagsabi na ang tanging exception ay si senior brother, Juggle, siya ay natakot at nagtanong kung bakit siya. Sinabi ni Chung kung ano ang gagawin niya ay pinakamahalaga, at bigla siyang nagmadali patungo sa kanyang misyon pagkatapos mabuksan ang pinto. Sinabi ni Beck na sila ay nalilito, habang si Linsen ay nalilito sa mga nangyayari. Sa kabilang banda, isinasakay ng mga disipulo ng Wudang si Hayon pabalik sa isang karwahe, at nang magising si Hayon,
sinabi sa kanya ni Jinmo na pabalik na sila sa Wudang Sect. Tinanong ni Hayon kung ano ang nangyari at kung ano ang nangyari sa kanilang gawain. Ngunit agad niyang naalala na natalo sila ng tanungin tungkol sa landas ng academy, sagot ni Mo na sinabihan silang lisanin ang lugar bukas ng umaga. Sinabi ni Mo na hiniling nila sa kanila na huwag dungisan ang kanyang pangalan bilang karangalan. Ngunit sinabi ni Hayon na nadungisan na niya ang pangalan ng Wudang Sect. Iniisip ni Hayon sa kabila ng paggamit ng mga ganitong paraan sa harap ng lahat ng mga taong iyon, hindi lamang niya nadungisan ang karangalan ng Wudang Sect, hindi nila naabot ang kanilang pinanggalingan. Biglang sinabi ni Hayon kay Jinmo na hindi sila makakabalik ng walang dala sa ngayon. Sinabihan siya ni Sohing na pumunta sa Wudang Sect at iulat ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Sinabi ni Hayon na ang iba ay magpapagaling sa kanilang mga sugat dito at maghihintay ng karagdagang utos mula sa sekta. Ngunit biglang dumating doon ang kanilang senior na si Mujin at sinabing, hindi na kailangan iyon. Laking gulat ni Hayon nang makita si Jin dito, dahil siya ang pinakamakapangyarihang first class na disipulo ng Wudang Sect, at bahagi ng tatlong espada ng Wudang na kilala bilang pinakamalakas. Biglang sabi ni Jin na mukhang nagtataka si Hayon kung ano ang ginagawa niya doon, at siguradong may mga inaalala ang sect leader nila. Pinapunta siya ni Sohing dito. Sinabi ni Jin na tila ang sect leader ay may lahat ng karapatan na mag-alala, at itanong kung ang mga kalaban ay nakikipagtulungan sa kanila ng mga numero. Tinanong ni Jin kung ang Mount Hua Sect ay doble ang bilang ng mga tao na mayroon sila, o kung nakatanggap sila ng tulong mula sa ibang sect. Nang tahimik ang lahat, tinanong ni Jin kung hindi sila nanalo sa kabila ng paglalagay ng kanilang karangalan sa linya, kung saan sila sumagot, tama. Galit na nagtanong si Jin kung sa palagay ni Hayon ay sa kanya lamang ang kanyang pangalan, at sinabihan siyang huwag magkamali, dahil kung may gagawin siyang hindi magandang tingnan o mukhang mahina, ang mundo ang papuna sa kanya, hindi ang Wudang Sect. Tinanong ni Jin kung hindi pa rin ba naiintindihan ni Hayon na nadungisan ang reputasyon ng Wudang Sect dahil sa kanyang pagmamadali. Humingi ng tawad si Hayon, ngunit sinabihan siya ni Jin na kalimutan ito, at sinabing, anuman ang kaso, hindi na iyon mahalaga dahil sumusuko na sila kay Nanyang. Nang si Hayon sa pagkabigla, tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin, sinabi ni Jin na ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, laktawan nila si Nanyang at pupunta sa libingan ng sword. Kaagad, sinabi ni Hayon na hindi pa rin nila alam ang lokasyon nito, at tinanong kung iyon ang dahilan kung bakit kailangan nila si Nanyang. Ngunit sinabi ni Jin na nalaman na ng Wudang Sect ang lokasyon nito. Nagulat si Hayon, at sinabi ni Jin na habang nakakahiya, natalo sila at magkakaroon ng maraming pagkakataon para makaganti. Sinabi ni Jin na mayroon silang mas mahalaga kaysa sa isang walang kwentang bagay na tulad nito, kaya dapat kumalma si Hayon. Sinabi ni Jin na ang mga reinforcement ay ipapadala dito sa lalong madaling panahon, kaya ang mga lubhang na sugatan ay babalik sa pangunahing sect, at ang mga hindi nasaktan ay dapat sumunod sa kanya. Natutuwa si Hayon na nahanap na nila ang lokasyon ng Sword Graveyard, at sa tingin nila ay madali nilang mababayaran ang lahat ng kahihiyan na natanggap nila. Biglang tinanong ni Jin si Hayon kung kaya ba niyang magpatuloy, at sinabing gusto niyang mahinahon niyang pag-aralan ang kanyang kasalukuyang kalagayan, dahil walang kahihiyan na masugatan. Sinabi ni Hayon na kaya niyang magpatuloy at hindi siya magiging hadlang. Kaya sinabi ni Jin na ito ay mabuti. Ngunit biglang, napansin ni B na may nagtatago doon at sinabihan siyang magpakita ng sarili. Agad na lumabas si Chung at tumalon malapit sa kanila, ngunit ang kanyang mukha ay ganap na natatakpan. Sinabi ni Chung na siya ay isang magnanakaw lamang na dumaraan, ngunit ngayon ay mayroon siyang tanong para sa kanila. Tanong ni Chung, ano ang Sword Graveyard na binanggit nila? Ngunit nagulat ang lahat, at nagtataka si Hayon kung sino ang lalaking ito. Nakakatuwa, tinanong ni Chung kung sila ay mga bandido sa bundok, ngunit napansin ni Jin na ang pattern sa sword ni Chung ay plum blossom, at iniisip nila kung siya ay mula sa Mount Hua Sect. Nang tanungin ni Hayon kung siya ang Mount Hua Divine Dragon, nagtanong si Chung, paano niya ito nahulaan ng napakabilis. Sinabi ni Hayon na naisip niya na ang Mount Hua Sect ay magkakaroon ng kahit kaunting karangalan, at itinanong kung si Chung ay walang kahihiyan, ngunit agad na itinanggi ni Chung na siya si Chung. Sinabi ni Chung na dapat ay nagkunwaring kamangmangan si Hayon. Kaya sabi ni Hayon, kung siya ay isang magnanakaw lamang, pagkatapos ay kinikilala ni Jin ang kanyang posisyon. Sabi ni Jin,
Dahil hindi siya disipulo ng Mount Wasek, puputulan lang niya ang isang tulisan na nananakot sa kanila. Sinabi ni Jin na ang bagay na ito ay malulutas lamang kung tatanggalin niya ang kanyang maskara at humingi ng tawad, ngunit kung ipipilit niyang kumilos ng katangahan, kung gayon ay wala siyang intensyon na makipaglaro sa isang tabi, dahil mayroon din siyang sasabihin, at tinanong kung sinabi nila, sa kanya kung ano ang Sword Graveyard, at pagkatapos ay gagawin niya lampasan ang lahat at hayaan silang magpatuloy sa kanilang lakad. Kung hindi, ginagarantiyahan niya na hindi siya magpapakita ng anumang awa. Sinabi ni Jin na narinig niya na ang Mount Wasek ay lumakas, at sinasabi ng mga tao na ang pinakamalakas sa kanila ay ang Mount Wa Divine Dragon.